Kumusta po sa inyong lahat? Ako po, si Dr. Javier Santos at ngayon ay tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, ang mga pagkain na maaaring magprotekta, magpagaling at magpabata pa nga sa inyong mga kidney. Lalo na sa tag-araw, may isang prutas na madalas nating kinakain na masasabi kong ipinanganak para sa puso. Hindi ba kayo curious kung ano ito? Ang aking sekreto sa kalusugan. Bilang isang eksperto sa kalusugan ng matatanda na may mahigit 20 taon sa Pilipinas, ako po ay nag-aalala. Alam nyo ba na sa mismong sandali na ito, ang inyong mga kidney ay humihingi ng tulong? Ang mas nakakatakot pa, ayon sa pinakahuling istatistika, ang 50 taong survival rate para sa mga pasyente na may chronic kidney failure ay 39% lamang. Ito ay mas mababa pa kaysa sa survival rate ng cancer. Tama ang inyong narinig. Ang sakit sa bato ay maaaring mas delikado pa kaysa sa cancer. Kaya naman, sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano malalaman ang kalusugan ng inyong kidney sa pamamagitan ng kulay ng inyong ihi at ang 5 senyales na ipinapadala ng inyong kidney na humihingi ng tulong. Ang mga senyales na ito ay araw-araw na napapalampas ng halos 90% ng mga Pilipino at ang pinakamahalaga, ihahayag ko ang 8 superfood na pinag-aralan sa Pilipinas at iba pang bansa at napatunayang nakakapagpababa ng 33% ang panganib ng kamatayan dahil sa kidney failure. Hindi ito mamahaling pagkain o mahirap hanapin. Lahat ay mura at madaling bilhin sa inyong palengke. Babalaan ko rin kayo tungkol sa 5 pagkain na nakatago sa inyong hapagkainan na sumisira sa inyong kidney. Maaaring kinakain nyo ito araw-araw nang hindi nyo alam na dahan-dahan nitong sinisira ang inyong kidney. Ibinunyag ko rin ang nakakagulat na kwento ng isang likas na inumin na pinaniniwalaan ng marami bilang super healthy drink, ngunit naging sanhi upang maging lifetime dialysis patient ang isang 68 anyos na lalaki sa Amerika. Panghuli, ibabahagi ko ang 2 libre at napakasimpleng golden habits. Kung patuloy nyo itong gagawin, ang inyong mga kidney ay magiging aktibo muli na parang 10 taong mas bata. Maraming daan-daang pasyente ko na ang nakapagpatunay ng bisa nito. Panoorin ang video at ibahagi ang inyong mga opinyon. Naisip na ba ninyo ang kalusugan ng inyong kidney? O alam na ba ninyo ang mga pagkain ito? Mag-iwan ng komento at babasahin ko at sasagutin ang lahat. Bago tayo magsimula, kung ito ang una ninyong panonood, mag-subscribe at i-on ang notification bell. Hindi nyo mapapalampas ang mahalagang impormasyon sa kalusugan na ibabahagi ko sa hinaharap. Kung sa tingin nyo ay kapaki-pakinabang ang video na ito, i-like at ibahagi sa pamilya at mga kaibigan. Ang isang click nyo ay maaaring magligtas ng buhay ng isang tao. Ngayon, huwag na nating ipagpabukas pa at simulan na natin ang paglalakbay na ito para protektahan ang inyong mga kidney. Anong mga babala ang ipinapadala ng kidney kapag nagsisimula itong masira? Paano nyo mababasa ang liham ng tulong na ipinapadala ng inyong kidney bago pa huli ang lahat? Sasabihin ko sa inyo kung paano. Noong umaga, nang nagpunta kayo sa banyo, sinuri nyo ba ng mabuti ang inyong ihi o binuhos nyo lang at lumabas? Diretsahan kong sasabihin, maaaring ito ay isang pagkakamali na nagbabanta sa buhay. Dahil ang inyong ihi ay ang liham ng tulong na ipinapadala sa inyo ng inyong kidney. Ikwento ko ang kwento ni Mang Ben, isang 62 anyos na taga Manila na mapagmahal sa kanyang pamilya. Ngunit sa nakalipas na ilang buwan, nakaranas siya ng matinding pagkapagod. Hindi lamang simpleng pagkapagod, kundi parang ang lahat ng kanyang lakas ay naubos at lumubog siya sa lupa. Hindi rin siya komportable tuwing umiihi at kailangan niyang umihi ng ilang beses tuwing gabi. Ngunit ang pinakakakatakot ay ang pagiging madilim ng kulay ng kanyang ihi at malakas ang amoy nito. Nang pumunta siya sa doktor, nakakagulat ang resulta, ang kanyang kidney function ay lubhang bumaba. Mga kaibigan, ang kidney ay ang detoxification factory ng katawan. Kapag nagsimulang mag-strike ang kidney, ang unang senyales na lumalabas ay ang pagbabago sa ihi. Kung ang kulay ng inyong ihi ay parang madilim na tsaang o oolong, ito ay senyales na sinusubukan ng katawan na i-concentrate at ilabas ang mga toxins na nangangahulugan na ang konsentrasyon ng toxins sa dugo ay nasa mapanganib na antas na. Kung ang ihi ay naging pula o maitim na kape, ito ay babala na ang pamamaga ay malubhang nagaganap at ang kidney ay nasa mapanganib na kalagayan. Kung ang toxins ay hindi mailabas at naipon, kakalat ito sa buong katawan at aatakihin ang katawan tulad ng isang hukbo ng pagkawasak.
Maaaring lumitaw ang pagduduwal, pagkawala ng gana at problema sa panunaw. Kung lumala pa, maaaring masira ang nervous system dahil sa electrolyte imbalance at sa pinakamasamang kaso, maaaring biglang tumigil ang puso. Hindi ito biro. Ang chronic kidney failure ay isa sa pinakamapanganib na sakit. Kaya naman, simula ngayon, obserbahan ang inyong ihi sa loob lamang ng 3 segundo. Kung ang kulay ay hindi normal na madilim at malakas ang amoy, huwag mag-atubiling pumunta sa doktor. At may isang malupit na katotohanan na kailangan kong sabihin sa inyo. Ang pinakakaraniwang sintomas ng sakit sa bato ay walang sintomas. Tama, maaaring tahimik na namamatay ang inyong kidney, ngunit huwag mag-alala. Ngayon, ibubunyag ko ang 5 golden signals na hindi nyo dapat palampasin kapag nanganganib ang inyong kidney. 5 golden signals na hinihingi ng tulong ng inyong kidney, mabula na ihi. Kung pagkatapos umihi, nanatili pa rin ang bula sa loob ng 5 minuto, ito ay isang babala. Karaniwan, ang protina ay kailangan ng kidney upang panatilihin sa loob ng katawan. Ngunit kung humina ang kidney, ang protina ay lumalabas sa ihi at lumilikha ng bula. Ang iba ay nagsasabi, may bula rin naman kapag malakas ang agos ng tubig, ngunit kung ang bula ay abnormal na marami at matagal mawala, kailangan ninyong magpa-check up. Pamamaga ng mukha at paa sa umaga. Si Aling Nena, isang 65 anyos na taga Davao, ay nakaranas ng pamamaga ng mukha at paa tuwing umaga. Sa simula, akala niya ay dahil sa labis na pag-inom ng tubig, ngunit nalaman niya na ito pala ay senyales ng humihi ng kidney. Pagkapagod na hindi, nawawala kahit sapat ang tulog, ito ay sanhi ng pag-ipon ng uremic toxin sa dugo na nagiging sanhi ng pagkalason ng katawan. Kung ito ay sinasamahan ng pagkahilo, pagduduwal at hirap sa konsentrasyon, ito ang ika-4 na senyales na ang toxins ay umabot na sa utak, kakulangan sa konsentrasyon at pagkahilo. Kung ang pagkapagod ay sinasamahan ng pagkahilo, pagduduwal at hirap sa konsentrasyon, ito ang ika-4 na senyales na ang toxins ay umabot na sa utak. Madalas na pag-ihi sa gabi. Kapag humina ang kidney, nawawalan ito ng kakayahang mag-concentrate ng ihi, kaya kailangan mong bumangon ng ilang beses sa gabi upang umihi. Siyempre sa mga lalaki, maaaring ito ay prostate at sa mga babae, maaaring UTI, ngunit huwag maging kampante at magpa-check up. Ngunit mas mahalaga kaysa sa maagang pagtuklas ay ang pag-iwas. Kaya, paano natin mapoprotektahan ang kidney bago ito masira? Ngayon, ibabahagi ko ang 3 golden weapons upang protektahan ang inyong kidney. 3 golden weapons para sa kalusugan ng kidney. Unang weapon, oxygen, ang gamot ng buhay para sa kidney. Mga kaibigan, ang kidney ay isa sa mga organ sa ating katawan na madalas nakakaranas ng kakulangan sa oxygen. Ang kidney ay nagsasala ng 1,800 litro ng dugo araw-araw at kumukonsumo ng malaking enerhiya. Marami tayong kinakain, ngunit kulang na kulang tayo sa oxygen. Bakit? Dahil matagal tayong nakaupo at hindi gumagalaw. Si Mang Tonyo, isang 58 anyos na retiradong opisyal mula sa Cebu, ay nagsabi na sa loob lamang ng 3 buwan, ang kanyang kidney function ay kapansine-pansing bumuti sa pamamagitan lamang ng 30 minutong magaan na paglalakad araw-araw. Ito ang kapangyarihan ng oxygen, kaya lumabas, lumanghap ng sariwang hangin at mag-ehersisyo ng bahagya. Ito ang pinakamahalagang regalo na maaari ninyong ibigay sa inyong kidney. Ikalawang weapon, pH balance ng dugo, ang susi sa pagpapanatili ng buhay. Ang ating dugo ay dapat na laging bahagyang alkaline na may pH 7.4. Ngunit ang mga pagkain tulad ng inihaw na baboy, soft drinks at fast food ay nagiging acidic ang dugo. At ano ang ginagawa ng katawan upang i-neutralize ang acid na ito? Gumagamit ito ng calcium mula sa buto. Kasabay nito, ipinapadala nito ang acidic waste sa kidney upang ilabas sa ihi. Ang acidic na ihi ay parang acid rain na dahan-dahang tinutunaw at sinisira ang kidney. Bukod pa rito, ang calcium na lumalabas mula sa buto ay naiipon sa kidney at lumilikha ng masakit na kidney stones. Karamihan sa mga processed meats at soft drinks na kinakain natin ngayon ay acidic. Ito ang bitag ng kamatayan na nilikha ng modernong dieta. Ikatlong weapon, matalinong pamamahala ng asin. Ang asin ay nagpapanatili ng tubig sa katawan na nagiging sanhi ng pamamaga at mataas na presyon ng dugo. Ito ay isang kalamidad para sa kidney. Ngunit may isang sikreto.
Ang mga seaweed tulad ng nori, wakame at kombu dahil lumalaki sa tubig dagat ay natural na may kakayahang labanan ng alat. Kumain ng seaweed araw-araw kahit kaunti lang. Mas mahalaga ang pagiging consistent kaysa sa dami. Ito ang dakilang tradisyon ng Pilipinas na dapat nating panatilihin. Kung gayon, paano natin mapapabuti ang sirkulasyon ng dugo at mapapagaling ang kidney? Ang sagot ay nasa mga pagkain na kinakain nyo araw-araw. Ngayon, ihahayag ko ang 8 superfood na may kamanghamanghang kapangyarihan na magligtas ng kidney. Ang isa sa mga ito ay isang pamilyar na prutas sa tag-araw na sigurado ako ito ay parang ipinanganak para sa kidney. 8 superfood na may kamanghamanghang kapangyarihan na magligtas ng kidney. 1. Pakwan, ang superfruit para sa kidney. Siguro hindi nyo pa ito naisip, ngunit ang pakwan na masarap sa tag-araw ay isang superfruit para sa kidney, ngunit ito ay isang siyentipikong katotohanan. Ngayon, ipapaliwanag ko kung bakit tinawag ko ang pakwan na ipinanganak para sa kidney. May 2 kamanghamanghang bahagi ang pakwan. Una, ang pulang laman nito ay naglalaman ng lycopene. Ang sangkap na ito, ang pulang pigment sa kamatis, ay isa sa pinakamakapangyarihang antioxidant na ibinigay ng kalikasan. Gumagana ang lycopene tulad ng isang special forces unit na nag-aalis ng pamamaga at oxidative stress. Ang dalawang ito ang pinakamalaking kaaway ng kidney. Kapag inaatake ng pamamaga ang kidney, ang mga cells ay nasisira araw-araw, ngunit pinoprotektahan ng lycopene ang mga cells na iyon. Ngunit ang mas nakakagulat na bahagi ay ang berdeng balat ng pakwan na tinatapon ng maraming tao. Alam niyo ba na ang balat na ito ay naglalaman ng mahalagang sangkap na tinatawag na citrulline? May kamanghamanghang kakayahan ang citrulline na palawakin ang maliliit na daluyan ng dugo sa kidney. Tulad ng pagpapalit ng isang makitid na kalsada sa isang malawak na highway, ang daloy ng dugo ay nagiging mas maayos at mas maraming oxygen ang naibibigay, kaya ang mga kidney cells ay nagiging aktibo muli. Bukod pa rito, ang citrulline ay nag-activate ng nitric oxide sa katawan na nagpapalakas ng mga daluyan ng dugo at tumutulong sa kidney na gumana ng mahusay. Si Aling Cora, isang 59 anyos na taga Quezon, ay isang buhay na patunay. Nakaranas siya ng pakiramdam na hindi komportable pagkatapos umihi at chronic fatigue. Pinayuhan ko siya na kumain ng pakwan araw-araw tuwing tag-araw. Hindi lamang ang pulang laman, kundi pati na rin ang berdeng balat ay hiniwa niya ng maliliit at idinagdag sa salad o ginawang smoothie. Sa loob lamang ng ilang linggo, kapansin-pansing bumuti ang kanyang mga sintomas. Dumami ang kanyang ihi at naging malinaw ang kulay nito. At higit sa lahat, nagsimulang bumalik ang enerhiya sa kanyang katawan. Ngunit may isang bagay na kailangan ninyong bigyang pansin. Dahil may natural na asukal ang pakwan, ang mga may diabetes o pinsala sa kidney dahil sa diabetes ay dapat kumain ng katamtaman at kumonsulta sa doktor. Gayunpaman, kung wala kayong malaking problema sa potassium metabolism at maayos ang kontrol sa inyong blood sugar, ang pakwan ay ang pinakamahusay na regalo para sa kidney. 2. Bawang, ang lihim na armas sa inyong kusina. Ngayon na napag-usapan na natin ang pakwan, ang superfruit sa tag-araw, bumalik tayo sa inyong kusina. Mayroong pangalawang lihim na armas na nakatago sa inyong kusina, ang bawang. Maraming tao ang ayaw sa amoy ng bawang, ngunit magbabago ang inyong isip kapag narinig nyo ang aking kwento ngayon. Sa loob ng isang maliit na piraso ng bawang, nakatago ang isang makapangyarihang mandirigma na tinatawag na alisin. Ang sangkap na ito ay may malakas na anti-inflammatory at antioxidant properties na nagpoprotekta sa maliliit na daluyan ng dugo sa kidney. Ang kamanghamanghang katotohanan ay sinuri ng mga siyentista ang alisin at inihambing ito sa losartan, isang gamot para sa kidney failure. Ang losartan ay isang mamahaling gamot na iniinom ng maraming pasyente. Ngunit ang resulta ay nakakagulat. Ang alisin sa bawang ay halos kasing epektibo sa pagpigil sa pag-unlad ng chronic kidney failure tulad ng gamot. Si Aling Tessie, isang 66 anyos na taga-Pasig, ay nagsabi sa akin, "Doc, kinakain ko ang isang piraso ng hilaw na bawang araw-araw sa loob ng 6 na buwan." At ang resulta ng kanyang pagsusuri sa ospital ay kapansin-pansing bumuti ang kanyang kidney function na halos hindi makapaniwala ang kanyang doktor. Nang tanungin siya ng doktor kung anong gamot ang ininom niya, nakakagulat ang reaksyon nito nang sabihin niyang kumain lang siya ng bawang. Ang payo ko ay ito, kung hindi mahina ang inyong tiyan, kumain ng hilaw na bawang. Pinakamataas ang nilalaman ng alisin.
Hiwain ang bawang ng maliliit at hayaan ito sa loob ng 10 minuto upang mabuo ang alisin, pagkatapos ay ihalo sa pagkain. Kung masyadong malakas ang amoy, inihaw o steamed bawang ang kainin. Mas mabuti iyon kaysa sa hindi kumain ng bawang. 3. Ube, ang milagrong pagkain ng Pilipinas para sa kidney. Pagkatapos pag-usapan ng bawang, ngayon ay ipapakilala ko ang ikatlong milagrong pagkain na pinakamadalas kong inirerekomenda sa mga pasyente na may sakit sa bato sa Pilipinas. Ito ay ang ube. Ang ube ay lumalaki sa ilalim ng lupa at bagaman magaspang at matigas ang panlabas na anyo nito, mayroong kamangha-manghang sigla na nakatago sa loob nito. Si Mang Mario, isang 62 anyos na taga Baguio, ay isang pasyente na naghihirap sa malubhang pagbaba ng kidney function. Pagkatapos kong payuhan siya na uminom ng ube tea araw-araw at ayusin ang kanyang dieta, sa loob lamang ng 4 na buwan, ang maliliit na daluyan ng dugo sa kanyang kidney ay muling nabuhay. Ang daloy ng dugo ay naging maayos at ang kanyang kidney function ay kapansine-pansing bumuti. Hindi makapaniwala ang kanyang doktor. Kung gayon, bakit napakakamangha ng ube? Ang sikreto ay salamat sa arginine, isang amino acid na sagana sa ube. Pinapalawak ng arginine ang mga kapilary sa kidney. Isipin nyo, may milyon-milyong maliliit na daluyan ng dugo sa loob ng kidney na mas manipis pa sa buhok. Kapag kumonti ang mga ito, hindi dumadaloy ang dugo at hindi nakakarating ang oxygen, kaya unti-unting namamatay ang kidney. Ngunit ang arginine sa ube ay gumaganang parang isang vascular engineering core na nagpapalawak ng maliliit na daluyan ng dugo na ito, na nagpapahintulot sa dugo na malayang dumaloy at ang mga kidney cells ay muling nabuhay. Hindi lang iyan, dahil lumalaki ang ube sa madilim, basa at puno ng bakterya at insekto sa ilalim ng lupa, nag-iipon ito ng maraming makapangyarihang antioxidant at natural na anti-inflammatory ingredients upang protektahan ang sarili. Kaya, kapag kumain tayo ng ube, ang mga mandirigma na ito ay pumapasok sa katawan, nililinis ang pamamaga sa kidney at pinoprotektahan ang mga cells mula sa oxidative stress. Si Aling Luz, isang 64 anyos na taga Pampanga, ay laging pagod at ang kanyang ihi ay malabnaw at mabula dahil sa chronic nephritis. Ngunit pagkatapos niyang uminom ng ube tea tuwing umaga at gabi sa loob ng 2 buwan, nabawasan ang pamamaga, lumiwanag ang kanyang ihi at higit sa lahat, bumalik ang kanyang sigla. Simple lang ang paraan ng pagkonsumo ng ube. Hiwain ng manipis ang sariwang ube o pinatuyong ube, patuyuin at pakuluan bilang tsaa at inumin ng 2 beses sa isang araw, umaga at hapon. O, maaari ring ilagay ang ube sa sabaw o gawing salad. May natural na tamis ang ube, kaya madali itong kainin at mura rin ang presyo. Ilang daang piso lang bawat kilo. Masasabi kong may kumpiyansa. Sa maraming gulay, ang ube ay ang pinakamalapit na kaibigan ng kidney. Ito ay isang perpektong pagkain na nagpapalawak ng mga daluyan ng dugo, nagpapababa ng pamamaga, may antioxidant effect at tumutulong sa pag-ihi. Ito ay literal na isang root vegetable na ipinanganak para sa kidney. Kaya naman, laging inirerekomenda ko ang ube sa lahat ng pasyente na may sakit sa bato. 4. Saging, ang lihim ng kidney sa Pilipinas. Ngayon, pagkatapos ng kwento tungkol sa ube, ang pioneer ng daluyan ng dugo, ipapakilala ko ang ika-4 na pagkain na nagpoprotekta sa kidney. Ang pagkain ito ay may kaugnayan sa isang malaking pag-aaral na nagulat sa pandaigdigang komunidad ng medisina. Ang mga numero na sasabihin ko sa inyo ay ganap na magpapabago sa inyong pag-iisip tungkol sa pagkonsumo ng protina. Sa Pilipinas, isang malaking pag-aaral na kinasasangkutan ng 27,000 katao ang isinagawa. Oo, 27,000 katao. Ito ay isa sa pinakamalaking pag-aaral sa mundo na nag-imbestiga sa kaugnayan ng beans at kalusugan ng kidney. Ang resulta ay nakakagulat. Ang pagkonsumo ng karagdagang 50 gramo lamang o kalahating tasa ng beans araw-araw ay nagpababa ng panganib ng chronic kidney disease ng 4%. Maaari ninyong isipin, 40 lang, hindi naman gaano, ngunit kung patuloy itong kakainin sa loob ng 10, 20, 30 taon, ang bilang na ito ay magtatambak at magdudulot ng malaking pagkakaiba. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong regular na kumakain ng beans ay may mas mababang insidente ng sakit sa bato kaysa sa mga taong kumakain ng karne. Upang mas maunawaan nyo, ibibigay ko ang halimbawa ni Mang Juan, isang 62 anyos na taga Quezon City. Si Mang Juan ay mahilig sa karne.
karne sa umaga, tanghali at gabi. Pork chop, adobo, lechon, lahat ng karne ay kinakain niya. Ngunit pagkaraan ng ilang taon, bumaba ng husto ang kanyang kidney function at lumala ang resulta ng kanyang pagsusuri. Binalaan siya ng doktor na kung magpapatuloy ito, maaaring mangailangan siya ng dialysis sa loob ng ilang taon. Ang inalok ko sa kanya ay simple lang. Palitan ng kalahati ng kanyang pagkonsumo ng karne araw-araw ng beans. Sa umaga, sa halip na karne, umiinom siya ng soy milk. Sa tanghali, kumakain siya ng beans o tokwa na niluto kasama ng gulay. Sa gabi, kahit kumain siya ng karne, inilalagay niya ito sa sinigang o salad na may black beans. Patuloy na ginawa ito ni Mang Juan sa loob ng 3 buwan. Ang resulta ay nakakagulat. Bumaba ang kanyang creatinine level, bumaba ang dami ng protina sa ihi, at higit sa lahat, gumaan ang kanyang pakiramdam at bumalik ang kanyang sigla. Lumuluha siyang nagsabi, "Dok, hindi ko akalain na ang simpleng pagbabago ay magdudulot ng malaking epekto. Sana noon ko pa nalaman." Wow! Omega-3, ang lubricant para sa kidney. Mga kaibigan, kung ang beans ay isang ligtas na pinagmulan ng protina na bumubuo sa estruktura ng kidney, kailangan pa ng kidney ng isa pang lubricant upang gumana ng maayos at makinis. Ito ay ang kamanghamanghang nutrient na omega-3. Ang mahusay na epekto ng sangkap na ito ay malinaw na napatunayan sa mga pag-aaral sa Pilipinas. Ang omega-3 ay kilala sa buong mundo sa malakas nitong anti-inflammatory properties. Ito ay tulad ng isang bumbero na naghahanap ng pamamaga sa katawan at agad na pinapatay ito. Maraming international studies ang nagpakita na ang omega-3 ay nakakatulong sa hika, rayuma, allergies at maging sa pag-iwas sa cancer. Ngunit ang hindi alam ng marami ay ang omega-3 ay ang pinakamakapangyarihang kasama ng kidney. Isang prestihiyosong medical school sa Pilipinas ang nagsagawa ng malaking pag-aaral na kinasasangkutan ng 86,000 katao. 86,000 katao. Ito ang pinakamalaking pag-aaral na isinagawa sa Asia tungkol sa omega-3 at kalusugan ng kidney. Ang resulta ay nakakagulat. Ang mga taong regular na kumakain ng omega-3 o madalas kumain ng isda ay may 29% na mas mababang panganib ng chronic kidney disease. Halos 1,003. Ito ang napakalaking kapangyarihan ng omega-3 na nagpoprotekta sa kidney. Hindi lang iyan. Isang international meta-analysis na kinasasangkutan ng 25,000 katao mula sa 12 bansa, kabilang ang Amerika, Japan, Australia at Northern Europe ang nagpakita ng parehong konklusyon. Ang omega-3 mula sa seafood ay hindi lamang nakakapagpababa ng panganib ng sakit sa bato, kundi epektibo rin sa pagpapabagal ng paglala ng kidney function sa mga taong mayroon ng humihinang kidney. Kung gayon, bakit napakalakas ng omega-3? Ang omega-3 ay gumaganang parang isang moderator na namamahala sa pamamaga sa katawan. Kapag nagkaroon ng chronic inflammation na umaatake sa kidney, agad na tumutugon ang omega-3 upang bawasan ang pamamaga at pigilan ang pinsala sa sel. Bukod pa rito, pinapalambot nito ang mga daluyan ng dugo na nagpapabuti sa daloy ng dugo upang ang kidney ay makakuha ng sapat na oxygen at nutrients. Kaya naman, simula ngayon, kumain ng matatabang isda tulad ng mackerel, salmon, bangus at tuna nang hindi bababa sa 2 beses sa isang linggo. Hindi kailangan ng marami. Isang serving lang sa isang pagkakataon ay sapat na. Hindi lamang ito bahagi ng kultura ng pagkain ng mga Pilipino na napapaligiran ng dagat, kundi maaari rin itong tawagin na libreng gamot sa kidney na ibinigay sa atin ng dagat. 6, karot ang natural na detoxifier para sa kidney. Ang omega-3 ay nakakatulong sa pagpapababa ng pamamaga at pagprotekta sa kidney, ngunit upang ganap na linisin ang mga toxins na nakapalibot sa kidney araw-araw, kailangan ng isang napakalakas na natural detoxifier na nilikha ng kalikasan. At ang ika-6 na pagkain na ibubunyag ko ngayon ay mas madaling makuha, mura at pamilyar kaysa sa inyong naiisip. Naisip na ba ninyo kung bakit napakaliwanag ng kulay orange ng karot? Hindi lang ito simpleng kulay ng kalikasan. Ito ay dahil sa beta-carotene. Ito ay isa sa pinakamakapangyarihang antioxidant at detoxifying agents na ibinigay ng kalikasan. Kapag kumain kayo ng karot, pumapasok ang beta-carotene sa dugo at gumaganang parang isang special cleansing squad na nag-aalis ng toxins, naglilinis at nag-aalis ng lahat ng mapanganib na sangkap na sumisira sa kidney. Ngunit ang kapangyarihan ng karot ay hindi nagtatapos doon.
May isa pang nakakagulat na katotohanan na hindi alam ng karamihan. Ang karot ay napakayaman sa calcium. Maraming tao ang nag-iisip na ang calcium ay mabuti lamang para sa buto at ngipin, ngunit sa katunayan, ang calcium ay isang napakalakas na mandirigma na nagpapalit ng dugo sa alkaline. Naaalala niyo ba ang sinabi ko sa nakaraang video na ang acidification ng dugo ay sinisira ang kidney araw-araw? Ang karot ay isang superhero na nagpapabalik sa dugo sa ideal na pH 7.4 at nagsisilbing panangga na nagpoprotekta sa kidney mula sa acidic toxins. Upang ipakita sa inyo ang kamanghamanghang kapangyarihan ng karot, ikukwento ko ang kwento ni Aling Vicky, isang 61 anyos na taga Cavite. Si Aling Vicky ay naghihirap sa malabnaw at malakas ang amoy na ihi, pagkapagod at maputlang mukha. Binigyan ko siya ng isang napakasimpleng reseta, uminom ng isang baso ng carrot juice tuwing umaga paggising, 2 o 3 karot na may kaunting tubig na piniga at walang asukal. Ginawa niya ito nang tuloy-tuloy sa loob ng 3 buwan nang walang putol. Ang resulta ay nakakagulat. Ang kanyang maputlang mukha ay nagkaroon ng kulay at ang kanyang malabnaw na ihi ay naging malinaw na parang bukal. Ganap na nawala ang amoy. At higit sa lahat, ang kanyang kidney function ay lubhang bumuti na halos muling kinumpirma ng kanyang doktor ang resulta. Nangingilid ang luha niyang sinabi, "Dok, isang baso lang ng carrot juice tuwing umaga ang nagpabago sa buhay ko. Pakiramdam ko ay muli akong isinilang." 7. Berdeng gulay, ang natural na pabrika ng dugo para sa kidney. Mga kaibigan, ang karot ay mahusay sa detoxification ng dugo, ngunit upang ganap na mapagaling ang kidney, kailangan nating makabuo ng malinis at maraming dugo. Nagsisimula ito sa bone marrow. At ito ang pangunahing papel ng ika-7 grupo ng pagkain. Upang maging malusog ang kidney, higit sa lahat, kailangan natin ng malinis at sapat na dugo. Para dito, kailangan ng matibay na buto at aktibong bone marrow function. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ng mga berdeng gulay na mayaman sa calcium. Ang mga gulay tulad ng spinach, kangkong, at dahon ng ampalaya ay matatawag na natural blood factories. Ang nakakagulat ay ang mga gulay na ito ay hindi lamang mayaman sa calcium, kundi mas mataas din ang absorption rate nito kaysa sa calcium na nakukuha mula sa gatas. Tama, maraming tao ang umiinom ng gatas araw-araw upang magdagdag ng calcium, ngunit ang absorption rate nito sa katawan ay napakababa. Sa kabilang banda, ang calcium mula sa berdeng gulay ay halos ganap na nasisipsip. Kapag kumain ka ng sapat na mataas na kalidad ng calcium, lumalakas ang buto at nagiging aktibo ang bone marrow na lumilikha ng dugo na mayaman sa nutrients. Kapag dumadaloy ang malinis na dugo sa kidney, ito ang perpektong istruktura ng sirkulasyon ng kalusugan na dinisenyo ng kalikasan. Si Aling Celia, isang 65 anyos na taga Iloilo, ay isang direktang patunay ng kapangyarihan ng mga gulay na may calcium. Naghihirap siya sa matinding anemia, kung saan ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang labi ay puti, at nakaranas siya ng pagkahilo. Binigyan siya ng doktor ng iron supplements, ngunit hindi ito umigi kahit pagkaraan ng 1 taon, at sa halip ay nakaranas siya ng matinding constipation. Pinayuhan ko siya. Itigil ang iron supplements at kumain ng madilim na berdeng gulay sa bawat pagkain, lalo na ang spinach at kangkong. Naging masipag si Aling Celia sa pagsasagawa nito. Sa umaga, isang serving ng blanched spinach. Sa tanghali, sariwang kangkong salad. Sa gabi, vegetable soup o stir-fried vegetables. Pagkaraan ng 3 buwan, nakakagulat ang resulta. Ang kanyang hemoglobin level ay tumaas mula 9 hanggang 12.5. Ang kanyang mukha ay nagkaroon ng kulay at ganap na nawala ang pagkahilo. Bukod pa rito, bumuti rin ang kanyang kidney function. Nangingilid ang luha niyang nagsabi, "Hindi ko akalain na ang murang gulay ay napakahalaga. Sana noon ko pa nalaman, hindi na sana ako naghirap ng ganito." Pie, 3 maasim na, prutas, ubas, lemon at peras, ang vascular cleansing squad para sa kidney. Bagaman ang mga gulay na may calcium ay lumilikha ng maraming dugo, kailangan linisin ng ganap ang dugo bago ito ipadala sa kidney. Para dito, kailangan ng vascular cleansing squad. At ang gumaganang perpekto sa papel na ito ay ang 3 maasim na prutas, ubas, lemon at peras. A. Ubas, ang anti-inflammatory king. Una, ang ubas.
Ang ubas ay hindi lamang masarap, kundi naglalaman din ng napakalakas na organic acids na mahusay sa pagpapababa ng pamamaga. Ang organic acid sa ubas ay gumaganang parang isang professional cleansing team na naglilinis ng bawat sulok ng mga daluyan ng dugo, nag-aalis ng pamamaga at masamang cholesterol deposits na nagpapalinaw at nagpapadalisay sa dugo na lumilikha ng pinakamahusay na kapaligiran para sa kidney. B. Lemon. Ang hari ng paglilinis ng daluyan ng dugo. Susunod ay ang lemon, ang hari ng paglilinis ng daluyan ng dugo. Masasabi kong may kumpiyansa sa lahat ng prutas na ibinigay ng kalikasan, walang mas mahusay kaysa sa lemon sa paglilinis ng mga daluyan ng dugo. Ang acid sa lemon ay napakayaman at makapangyarihan na tinutunaw at inaalis nito ang mga dumi, taba at kolesterol na nakadikit sa pader ng daluyan ng dugo. Kapag malayang dumadaloy ang dugo, nakakakuha ang kidney ng sapat na oxygen at nutrients. Si Mang Pedro, isang 63 anyos na taga Palawan, ay isang tipikal na halimbawa. Tuwing umaga, umiinom siya ng isang baso ng maligamgam na tubig na may lemon, isang lemon na piniga sa 200 ml ng maligamgam na tubig, isang oras bago kumain. Ito ang golden hour kung kailan pinakamahusay na gumagana ang organic acids. Pagkaraan ng 2 buwan, naramdaman niya na napakagaan ng kanyang pakiramdam at bumata, at ang resulta ng kanyang pagsusuri ay kapansini-pansing bumaba ang kanyang cholesterol level at bumuti rin ang kanyang kidney function. Sabi niya, hindi ko akalain na ang maliit na lemon ay may ganitong kalaking kapangyarihan. Chi, peras, ang natural na detoxifier at diuretic. Panghuli ay ang peras, isa sa mga pinakamamahal na prutas ng mga Pilipino. Ang peras ay hindi lamang masarap at nakakapresko, kundi mayroon ding 2 mahalagang kakayahan, malakas na detoxification at diuretic effect. Kapag kumain kayo ng peras, inilalabas nito ang mga toxins na hindi na ilabas ng kidney sa katawan at kasabay nito, pinasisigla nito ang kidney function upang gumana ng mas aktibo. Bukod pa rito, ang sagana nitong tubig at nutrients ay lumilikha ng malinis na dugo na nagpoprotekta sa kidney. Masasabi itong isang perpektong regalo mula sa kalikasan. Mga kaibigan, nakita na niyo ang 8 superfood na ipinakilala ko ngayon, hindi ba? Mayroon akong isang mahalagang payo. Ang kidney ay hindi kailanman gagaling sa pamamagitan lamang ng 1 o 2 pagkain. Ang sikreto ay balanse at pagkakaiba-iba. Isama ang lahat ng mga pagkain ito sa inyong dieta araw-araw. Halimbawa, salad na may carrot at spinach, 1 piraso ng inihaw na salmon, tokwa, pagkatapos kumain, 1 piraso ng ubas o pakwan, at 1 baso ng ube tea o lemon water. Ito ang golden diet na simple ngunit masarap at ang pinakamahusay na gamot para sa kidney. 5 silent killers sa inyong hapagkainan na sumisira sa kidney. Alam na ninyo ngayon ang mga golden foods na magliligtas sa inyong kidney. Ngunit kailangan ko kayong bigyang babala ngayon. Kung patuloy ninyong kakainin ang 5 silent killers na sasabihin ko ngayon, walang saysay ang pagkain ng anumang magandang pagkain. Kaya, maghanda kayo. Dahil ngayon, ihahayag ko ang 5 kriminal na nakatago sa inyong hapagkainan. Ang nakakagulat ay ang mga pagkain na ito ay ang mga pagkain na kinakain ng mga Pilipino araw-araw at maging ang mga pinaniniwalaan na healthy foods. Ngayon, ibubunyag ko ang 5 pinakamapanganib na kaaway ng kidney at ipinapangako ko. Pagkatapos marinig ang kuwentong ito, ganap na magbabago ang inyong pananaw sa inyong refrigerator. Bago iyon, balikan natin kung paano gumagana ang kidney. Ang ating 2 maliit na kidney ay nagsasala ng 100 litro ng dugo araw-araw. Ibig sabihin, ang lahat ng dugo sa katawan ay dumadaan sa kidney ng 360 beses sa isang araw. Kung ang isang water purifier ay kailangang gumana ng walang tigil, gaano kabilis ito masisira kung patuloy tayong magbubuhos ng maruming tubig? Iyan ang ginagawa natin sa ating kidney araw-araw. 1. Sabaw, ang bathtub ng asin para sa kidney. Ang unang pinakamapanganib na pagkain para sa kidney ay sabaw. Mga kaibigan, 1 mangkok ng lomi, 1 mangkok ng pansit, at maging 1 mangkok ng sinigang na pinaniniwalaan nating pampalakas ay sa katunayan mga bathtub ng asin. Ang malaking bukol ng sodium ay tahimik na sumisira sa inyong kidney. Si Aling Linda, isang 57 anyos na taga Davao, ay isang tipikal na halimbawa. Sobrang mahilig siya sa kare-kare na walang kahit isang patak ng sabaw ang natira. Sa loob lamang ng 2 taon,
namaga ang kanyang mga binti at muka at nakaranas siya ng matinding pagkapagod. Ang kanyang blood pressure na sinukat sa ospital ay 180,110. Ang kanyang kidney function ay malubhang lumala. Ang sanhi ay ang sodium sa sabaw. Ang sodium na nasa isang mangkok ng instant noodles ay halos katumbas ng buong rekomendadong pang-araw-araw na dami. Ang isang mangkok ng kare-kare ay lumalagpas sa 300 mg. Kapag pumasok ang sodium sa katawan, hinihila nito ang tubig, na nagiging sanhi ng biglaang pagtaas ng presyon ng dugo. Sa panahong ito, ang mataas na presyon ng dugo ay sumisira sa maliliit na daluyan ng dugo sa kidney tulad ng mga alon na dahan-dahang pumapatay sa kidney. Kung gayon, itatanong ninyo, hindi ba ako pwedeng kumain ng instant noodles o pansit? Hindi. Maaari kayong kumain, ngunit sundin ang mga patakaran. Kumain lamang ng mga sahog at huwag inumin ang sabaw. Ito ang survival method upang protektahan ang kidney. Si Mang Delfin, isang 63 anyos na taga Cebu, ay nagbago lamang ng ugali na ito sa loob ng 6 na buwan at ang kanyang blood pressure ay bumaba mula 160,100 hanggang 130,080 at ang kanyang kidney function ay kapansin-pansing bumuti. 2. Prosesadong pagkain, ang phosphate bomb para sa kidney. Ang pangalawang pinakamapanganib na pagkain para sa kidney ay processed foods. Ham, sausage, cola, Sprite, chips. Ang mga ito ay sa katunayan nag-iipon ng phosphate bomb sa kidney. Si Mang Jose, isang 60 anyos na taga-Butuan, ay mahilig sa processed meat. Ham at tinapay sa umaga, sausage sa tanghali, cola sa hapon at chips sa gabi. Sa loob lamang ng 1.5 taon, nakaranas siya ng pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga at nang kunan siya ng x-ray, ang kanyang mga daluyan ng dugo ay mayroon ng calcification sa edad na 60. Ang sanhi ay ang phosphate sa processed foods. Ang phosphate sa processed foods ay hindi natural na phosphate. Ito ay inorganic phosphate na artipisyal na idinagdag para sa preservation at kulay. Kapag pumasok ito sa katawan, kumakabit ito sa calcium sa dugo at dumidikit sa pader ng daluyan ng dugo tulad ng semento. Ang mga daluyan ng dugo ay tumitigas. Tumataas ang presyon ng dugo at ang kidney na may pinakamalaking daloy ng dugo ay direktang naapektuhan. Ayon sa isang pag-aaral ng Johns Hopkins University sa Amerika, pagkatapos subaybayan ang 3,000 katao sa loob ng 10 taon, ang mga taong kumakain ng maraming processed foods ay may 44% na mas mataas na panganib ng sakit sa bato. 44%. Simula ngayon, itapon agad ang mga chips at processed meat sa inyong bahay. Kung nagke-crave kayo ng merienda, kumain ng natural na mani tulad ng walnuts o almonds. Kung nauuhaw kayo, uminom ng tubig o green tea. Ang ilang segundo ng lasa ay maaaring sumira sa inyong kalusugan habang buhay. Number 3. Green juice. Ang nakakamatay na inumin para sa kidney. Ang ikatlong pagkain na sasabihin ko sa inyo ay marahil ikagugulat ninyo. Ito ay ang green juice. Maraming tao ang naniniwala na ito ay healthy drink o detox juice, ngunit maaaring ito ay lason para sa mga taong may mahinang kidney. Isang kaso na iniulat sa Amerika, isang 68 anyos na lalaki na may high blood pressure at diabetes ay nagsimulang uminom ng green juice araw-araw para sa kanyang kalusugan. Halos 1 litro sa isang araw ng juice na gawa sa spinach, kale at asparagus. Ngunit pagkaraan ng 5 buwan, nakaranas siya ng hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, pagsusuka at matinding pagkapagod at nang dinala siya sa emergency room, ang kanyang creatinine level ay 9.6. Ang kanyang kidney ay sira na ng higit sa 90%. Sa huli, naging chronic kidney failure patient siya na kailangan ng lifetime dialysis. Bakit nangyari ito? Dahil sa oxalate sa green juice. Ang mga malusog na tao ay maaaring maglabas ng oxalate, ngunit kung mahina ang kidney, may diabetes o umiinom ng gamot, ang oxalate na ito ay nagiging matutulis na kristal sa kidney at sinisira ang kidney. Si Aling Celia, isang 64 anyos na taga Bacoor, ay nahulog din sa bitag na ito. Dahil sa payo ng kanyang kaibigan, uminom siya ng kale juice araw-araw at pagkaraan ng 3 buwan, nagkaroon siya ng kidney stones at bumaba ang kanyang kidney function ng 30%. Lumuluha siyang nagsabi, "Ang pagiging malusog ang akala ko, ngunit sa huli ay sinira ko ang aking katawan. Kaya, matatag kong sasabihin, maaari kayong uminom ng green juice, ngunit huwag lalampas sa 200 ml sa isang araw. At huwag gumamit lamang ng mga gulay na mataas sa oxalate tulad ng spinach, kale at asparagus,
kundi haluan ng iba't ibang gulay. Higit sa lahat, ang mga taong may mahinang kidney ay dapat kumonsulta sa doktor. 4. Labis na protina, ang sariling pagkalason para sa kidney. Ang ika-4 na pinakamapanganib na pagkain para sa kidney ay labis na protina. Lalo na ang mga lalaki, masarap ang inihaw na baboy, adobo, lechon, hindi ba? Ngunit kung sobra ang kain, sinisira nyo ang inyong kidney sa pamamagitan ng sariling pagkalason. Si Mang Tonyo, isang 59 anyos na taga Davao, ay mahilig mag-gym. Umiinom siya ng protein supplements araw-araw upang magpalaki ng kalamnan, kumakain ng breast chicken sa bawat pagkain at nag-enjoy sa inihaw na karne sa gabi. Pagkaraan ng 1 taon, nakaranas siya ng hindi maipaliwanag na pagkapagod at may kakaibang amoy sa katawan. Ang resulta ng pagsusuri ay ang kanyang blood urea level ay doble ng normal at ang kanyang kidney ay overworking. Ang urea, isang lason na nabubuo kapag nabubuwag ang protina, ay okay lang sa katamtamang dami, ngunit kung sobra ang konsumo, hindi ito kayang iproseso ng kidney, naiipon sa dugo at dahan-dahang nilalason ang buong katawan. Bukod pa rito, ang iba pang metabolic byproducts tulad ng creatinine ay nagdudulot ng malaking pasanin sa kidney. Ayon sa isang taong pag-aaral ng Harvard University, ang mga babaeng kumakain ng maraming animal protein ay may 30% na mas mabilis na pagbaba ng kidney function kaysa sa mga hindi kumakain. Kaya, kung umiinom kayo ng protein supplements, itigil nyo ngayon. Kung kumakain kayo ng karne sa bawat pagkain, bawasan nyo ito ng kalahati at palitan ng beans at tokwa. Ang kidney ay hindi pabrika ng pagproseso ng karne. Huwag nyo itong pahirapan. 5. Pritong pagkain, ang bala para sa kidney. Ang ika-5 pinakamapanganib na pagkain para sa kidney ay pritong pagkain. Ang huling kaaway na ito ay talagang mapanganib. Minsan, naiisip nyo, ano naman kung kumain ng pritong manok o pork chop? Ngunit ang isang piraso ng pritong pagkain ay isang bala na bumaril sa inyong daluyan ng dugo. Si Aling Fe, isang 61 anyos na taga-Taguig, ay sobrang mahilig sa pritong manok. Kumakain siya sa chicken house ng 2 beses sa 1 linggo at nagpiprito rin siya ng french fries at isda sa bahay. Ngunit pagkaraan ng 2 taon, nagkaroon siya ng high cholesterol, high blood pressure at problema sa kidney. Sabi ng doktor, malubhang nasira ang inyong mga daluyan ng dugo. Bakit napakapanganib ng pritong pagkain? Kapag pinainit ang mantika sa mataas na temperatura, ang taba ay nagiging isang lason na tinatawag na lipid peroxide. Ang sangkap na ito ay umaatake at sumisira sa mga daluyan ng dugo. Kapag nasira ang mga daluyan ng dugo, nagkakaroon ng pamamaga, tumitigas at nababarahan. Sa huli, ang kidney ang pinakamalaking apektado. Kapag nasira ang mga daluyan ng dugo, susubukan ng katawan na gumamit ng calcium upang kumpunihin ang sugat. Ngunit ang calcium na ito ay hindi kumakapit ng maayos at naiipon sa mga daluyan ng dugo na nagiging sanhi ng calcification. Kaya, ang mga taong madalas kumain ng pritong pagkain ay mas mabilis na nagkakaroon ng vascular calcification. Si Mang Gary, isang 58 anyos na taga Davao, ay nagpapatakbo ng isang chicken fast food at kumakain ng pritong pagkain araw-araw. Sa edad na 56, nagkaroon siya ng emergency surgery para sa myocardial infarction at sinabi sa kanya ng doktor, hindi ka naninigarilyo o umiinom ng alak, ngunit 80% ng iyong mga daluyan ng dugo ay barado. Ang sanhi ay mamantika at pritong pagkain. Kaya, mga kaibigan, simula ngayon, itigil nyo ang pritong pagkain. Kung gusto nyo talagang kumain, gumamit ng air fryer o oven. Lalo na, wag kumain ng pritong pagkain sa labas. Dahil maraming beses na ginagamit ang cooking oil, tumataas ang toxicity nito ng ilang beses. Mga kaibigan, ang 5 silent killers na nabanggit ko ngayon, maalat na sabaw, processed foods na mayaman sa phosphate, green juice na puno ng oxalate, labis na protina, at pritong pagkain na may toxic oil. Ang 5 ito ang dahan-dahang pumapatay sa inyong kidney. Ngunit may pag-asa. Maaari kayong magbago simula ngayon. Linisin agad ang inyong refrigerator, itapon ang mga mapanganib na pagkain, at palitan ng mga malusog na pagkain na itinuro ko sa inyo. Tandaan, ang bawat pagkain ay isang sandali ng pagpili sa pagitan ng buhay at kamatayan, kalusugan at sakit. Si Aling Esther, isang 67 anyos na taga Cagayan de Oro, ay ganap na tumigil sa 5 mapanganib na pagkain at patuloy na kumain ng magagandang pagkain at sa loob ng 1 taon,
ang kanyang kidney function ay kapansine-pansing gumaling. Sabi ng doktor, ikaw ay isang himala. Maaari rin kayong gumawa ng sarili ninyong himala. Ang kidney ay hindi muling isisilang, ngunit maaari itong gumaling. Kailangan lang ninyong kumilos ngayon. Simulan nyo ngayon bago kayo magsisi sa dialysis bed. 2 golden habits para sa healthy kidney. Mga kaibigan, sa totoo lang, minsan ang mga bagay na pinaniniwalaan ninyong mabuti para sa kalusugan ay sa katunayan ay tahimik na sumisira sa inyong kidney. Oo, hindi kayo nagkamali. Ngayon, ihahayag ko ang 4 na death traps na araw-araw na inuulit ng maraming Pilipino na 50 anyos pataas. 1. Labis na ehersisyo, ang death trap para sa kidney. Ang unang bitag, labis na ehersisyo. Mga kaibigan, alam ko, maraming tao ang nagpapasya na mag-ehersisyo para sa kalusugan pagkatapos magretiro. Napakahusay na bagay iyan. Ngunit, at ito ay isang napakahalagang ngunit, kung mali ang paraan ng pag-ehersisyo, lalo na kung bigla kayong nag-ehersisyo ng labis, sinisira niyo ang sarili ninyong kidney. Si Mang Fidel, isang 61 anyos na taga Quezon, ay isang tipikal na halimbawa. Pagkatapos niyang magretiro, sa pag-iisip na mababawi niya ang kanyang kabataan, nag-enroll siya sa gym. Nagsimula siya sa mabibigat na weights, mabilis na treadmill, at high-intensity CrossFit nang walang warm-up. Naniniwala siya na kailangan niyang gawin ng husto para magkaroon ng epekto. Ngunit sa loob lamang ng 2 linggo, nakaranas siya ng matinding pananakit ng kalamnan at ang kanyang ihi ay naging madilim na kayumanggi. Nang pumunta siya sa doktor, nagulat ang doktor. Nagkaroon siya ng rhabdomyolysis, isang napakapanganib na kondisyon kung saan natutunaw ang mga kalamnan. Alam niyo ba kung ano ang rhabdomyolysis? Kapag labis ang ehersisyo, nasisira ang mga cells ng kalamnan at ang protina na myoglobin mula sa kalamnan ay bumubuhos sa dugo. Ang mga protina na ito ay parang malalaking bato na bumubuhos sa kidney, bumabara at sumisira sa maliliit na tubule. Kinailangan ni Mang Fidel na magpa-confine sa ospital ng 1 linggo para sa intravenous fluid treatment upang mailigtas ang kanyang kidney. Ngunit kahit hindi sa punto ng pagtunaw ng kalamnan, ang labis na ehersisyo ay napakapanganib para sa kidney. Kung biglang tataas ang intensity ng ehersisyo, ang blood pressure ay biglang tataas at bababa, at ang maliliit na daluyan ng dugo sa kidney ay patuloy na napipilitan, unti-unting nasisira at nagkakaroon ng maliliit na pagtagas. Ayon sa isang pag-aaral sa Maynila, ang mga taong may mahinang kidney function na labis na nag-eehersisyo ay may 40% na mas mabilis na pagbaba ng kidney function. Kung gayon, ano ang tamang paraan? Kailangan mong dahan-dahan at unti-unting taasan ang intensity. Sa unang linggo, 15 minuto ng magaan na paglalakad, sa susunod na linggo, 20 minuto at unti-unting taasan ang oras. Huwag magmadali. Si Mang Lito, isang 63 anyos na taga Iloilo, ay patuloy na ginawa ang gradual exercise method na ito sa loob ng 6 na buwan at ang kanyang kidney function ay bumuti at nabawasan din ang kanyang timbang ng 8 kg. 2. Labis na pagbaba ng asin sa dieta ang fatal error para sa kidney. Ang pangalawang bitag, labis na pagbaba ng asin sa dieta. Mga kaibigan, pagkatapos kong pag-usapan ng pinsala ng asin, maraming tao ang ganap na tumigil sa pag-inom ng asin. Sa tingin nila, zero sodium is best. Ngunit ito ay isang fatal error. Si Aling Susan, isang 66 anyos na taga Zamboanga, ay na-diagnose na may mild high blood pressure at pagkatapos ay ganap niyang inalis ang asin sa lahat ng kanyang pagkain. Pagkaraan ng 3 buwan, nakaranas siya ng matinding pagkapagod at pagkahilo at minsan ay nawalan siya ng malay sa palengke. Nang sukatin ang kanyang blood pressure, ito ay 90,060, masyadong mababa. Ang resulta ng pagsusuri ay bumaba ang kanyang kidney function ng 15% sa loob lamang ng 3 buwan. Bakit? Kailangan ng ating katawan ng asin o sodium. Tumutulong ang sodium na panatilihin ang blood pressure sa isang tiyak na antas na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy sa lahat ng organ at ang kidney ay lalo na sensitibo sa daloy ng dugo. Kung masyadong kulang ang sodium, ang blood pressure ay labis na bumaba at hindi sapat ang dugo na dumadaloy sa kidney. Tulad ng isang halaman na namamatay dahil hindi nakakakuha ng tubig, ang kidney ay dahan-dahang natutuyo. Kung gayon, gaano karami ang sapat? Ayon sa Philippine Heart Association, ang average na tao ay dapat kumain ng 5 gramo sa isang araw, halos 1 kutsarita, at ang mga pasyente na may high blood pressure o sakit sa bato
ay dapat bawasan sa 3,004 gramo. Ngunit wag na wag ganap na alisin ang asin. Kumain ng kaunti, wag itigil. Insan, sa una para sa detoxification, ang pagnanakaw ng tubig sa kidney. Ang ikatlong bitag, sauna para sa detoxification. Maraming Pilipino ang naniniwala na ang pagpapawis sa sauna ay naglalabas ng toxins. Ngunit sa katunayan, ang pawis na iyon ay ninanakawan ang kidney ng tubig. Si Mang Eddie, isang 59 anyos na taga-Angeles, ay mahilig sa sauna. 3 beses sa isang linggo, nananatili siya sa isang mainit na silid na may 85,090 degrees Celsius sa loob ng 1 oras at pinagpapawisan. Pinagmamalaki niya na lumalabas ang toxins, ngunit pagkaraan ng 3 buwan, naging tuyo ang kanyang balat, bumaba ang kanyang ihi at naging madilim ang kulay at nakaranas siya ng matinding pagkapagod. Ang diagnosis ng doktor ay malubhang dehydration na nagdulot ng mabilis na pagbaba ng kidney function. Mga kaibigan, kung labis ang pagpapawis sa sauna, mabilis na nababawasan ang tubig sa katawan, ang dugo ay nagiging malapot tulad ng honey at mahirap ang sirkulasyon. Bukod pa rito, ang mataas na temperatura ay nagpapalawak ng mga daluyan ng dugo at nagpapababa ng blood pressure, kaya hindi sapat ang dugo na nakukuha ng kidney. Bilang resulta, ang kidney ay kulang sa oxygen at nutrients at dahan-dahang humihina. Kung gusto ninyong mag-enjoy sa spa, manatili lamang ng 15,020 minuto sa isang pagkakataon at uminom ng maraming tubig bago at pagkatapos. Kailangan ninyong alisin ang ideya na mas mabuti ang mas maraming pawis. C. Walang pagsasaalang-alang sa pag-inom ng gamot. Ang pinakamapanganib na gawin na sumisira sa kidney. Ang ika-4 na bitag, walang pagsasaalang-alang sa pag-inom ng gamot. Ito ang pinakamapanganib na gawin na sumisira sa kidney. Karamihan sa mga gamot ay inilalabas sa pamamagitan ng kidney, at ang ilan sa mga ito ay may nakakamatay na toxicity sa kidney. Si Aling Norma, isang 64 anyos na taga-Tacloban, ay madalas nakakaranas ng pananakit, kaya uminom siya ng pain reliever ibuprofen nang walang konsultasyon sa doktor. Umiinom siya ng gamot tuwing sumasakit ang kanyang katawan at hindi niya binabasa ang dosage o precautions. Pagkaraan ng 1 taon, bumaba ang kanyang kidney function ng 25%. Sabi ng doktor, siya mismo ang sumira sa kanyang kidney. Ang anti-inflammatory pain relievers, antibiotics at antivirals ay maaaring magbigay ng pasanin o makapinsala sa kidney. Ang mga taong may mahinang kidney function ay hindi dapat uminom ng gamot nang walang pahintulot. Ano man ang kaso, dapat kumonsulta sa doktor. 2 golden habits na magpapabata sa kidney ng 10 taon. Mga kaibigan, ngayon alam na ninyo kung ano ang kakainin at iwasan, hindi ba? Ngayon, ibubunyag ko ang 2 golden habits na kung patuloy na gagawin araw-araw, ang inyong kidney ay magiging 10 taong mas bata. Hindi lang ito salita, kundi resulta na personal kong nakumpirma sa daan-daang pasyente. At ang nakakagulat na katotohanan ay ang 2 gawin na ito ay ganap na libre at napakasimple. A. Pag-inom ng lemon water tuwing umaga, ang golden formula para sa kidney. Ang unang golden habit, pag-inom ng lemon water tuwing umaga. Mga kaibigan, maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyo na ang 1 baso ng maligamgam na lemon water tuwing umaga ay maglilinis ng inyong mga daluyan ng dugo at magpapagana ng kidney ng doble? Ngunit ito ay isang siyentipikong katotohanan na nakumpirma ko sa daan-daang pasyente. Si Mang Cardo, isang 65 anyos na taga-Olongapo, ay naghihirap sa malabnaw at mabula na ihi at madilim na kulay. Pinayuhan ko siya na uminom ng 1 baso ng lemon water. Isang lemon na piniga sa 200 ml ng maligamgam na tubig. 1 oras bago mag-almusal at kumain ng sariwang gulay salad sa bawat pagkain. Sa loob lamang ng 2 buwan, ang kanyang ihi ay naging malinaw na parang bukal at ang kanyang kidney function ay bumuti ng 30%. Halos hindi makapaniwala ang kanyang doktor at muling kinumpirma ang pagsusuri. Bakit napakakamangha ng lemon water? Dahil sa organic acids na sagana sa lemon. Ang mga acids na ito ay mga natural na cleansing warriors at kapag uminom ka ng lemon water sa walang laman na tiyan sa umaga, pumapasok ito sa mga daluyan ng dugo at tinutunaw at nililinis ang taba at cholesterol deposits. Kapag malinis ang dugo at gumaling ang sirkulasyon, ang malinis na dugo ay dumadaloy sa kidney na naglilinis sa kidney na parang naliligo at ang mga cells ay nagiging aktibo muli. Ngunit hindi sapat ang lemon water.
Upang gumana ng optimal ang kidney, kailangan ng enzymes na nasa sariwang gulay. Si Aling Celia, isang 62 anyos na taga Davao, ay uminom ng lemon water 1 oras bago mag-almusal at tanghalian at kumain ng sariwang gulay salad sa bawat pagkain. Pagkaraan ng 3 buwan, ang kanyang balat ay nagkaroon ng kulay, ang kanyang buhok ay makintab, at ang kanyang kidney function ay bumuti sa antas ng 50s. Ang aking golden formula ay simple. Pagkagising sa umaga, pigaan ng 1 lemon sa 200 ml ng maligamgam na tubig at inumin ng dahan-dahan. Pagkaraan ng 1 oras, mag-almusal kasama ng sariwang salad, uminom din ng lemon water sa parehong paraan bago tanghalian at kumain ng sariwang gulay. Simple lang ito, ngunit mararanasan nyo ang kamangha-manghang epekto. 2. Pagpapaaraw, ang libreng regalo ng kalikasan para sa kidney. Ang pangalawang golden habit, pagpapaaraw. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang isang bagay na isang libreng regalo mula sa kalikasan ngunit hindi nagagamit ng maayos ng maraming tao, ang sikat ng araw. Mga kaibigan, alam nyo ba na sa pamamagitan lamang ng tamang pagpapaaraw, maaari ninyong maiwasan at mapabuti pa nga ang sakit sa bato? Si Mang Kiko, isang 67 anyos na taga Bohol, ay naghihirap sa osteoporosis at humihinang kidney. Inireseta ng doktor ang vitamin D supplements, ngunit hindi ito umigi kahit pagkaraan ng 1 taon, at sa halip ay nagkaroon siya ng pananakit ng kasukasuan dahil sa maling pag-ipon ng calcium. Pinayuhan ko siya, itigil ang vitamin D at magpaaraw tuwing umaga ng 30 minuto at tuwing hapon ng 30 minuto. Pagkaraan ng 6 na buwan, mas tumibay ang kanyang buto, bumuti ang kanyang kidney function at ganap na nawala ang pananakit ng kasukasuan. Bakit napakahalaga ng sikat ng araw? Ang calcium ay isang mahalagang nutrient para sa buto, dugo at kalusugan ng kidney. Ngunit hindi kayang sipsipin ng katawan ng calcium nang walang vitamin D. Ang problema ay ang vitamin D na nakukuha mula sa pills o injections ay hindi gumagana ng maayos sa katawan. At ayon sa ilang international studies, maaari pa itong maging mapanganib sa pamamagitan ng pag-iipon ng calcium sa soft tissues. Sa kabilang banda, ang natural na vitamin D na nakukuha mula sa sikat ng araw ay ang tunay na vitamin D. Kapag tumama ang UV rays ng sikat ng araw sa balat, ang kolesterol sa ilalim ng balat ay nagiging vitamin D. Ang vitamin D na ito ay isang mahiwagang hormone na tumutulong sa pagsipsip ng calcium. Kapag maayos na nasipsip ang calcium, tumitibay ang buto at nagiging aktibo ang bone marrow sa paggawa ng dugo at ang malinis na dugo ay dumadaloy sa kidney. Ito ang perpektong istruktura ng sirkulasyon ng kalusugan. Si Aling Elena, isang 69 anyos na taga Bacolod, ay naglakad-lakad at nagpaaraw tuwing umaga, saning 7 a.m. at hapon 4:05 p.m. ng 30 minuto. Pagkaraan ng 1 taon, nagulat ang doktor at sinabi, ang kidney ni Aling Elena ay bumata sa antas ng 55 anyos. Ang dalawang gawin na ito, lemon water at sikat ng araw, ay libre at simple, ngunit kamangha-mangha ang pagpapagaling sa kidney. Simulan niyo bukas. Mga kaibigan, ngayon ay sama-sama nating nilakbay ang paglalakbay ng kalusugan ng kidney. Napag-alaman natin ang dahilan ng mabilis na pagdami ng sakit sa bato sa Pilipinas, ang mga maagang babala, ang 8 superfood na magliligtas sa kidney, at ang 5 mapanganib na bagay na dapat iwasan. Ngayon ay mayroon na kayong sapat na kaalaman upang protektahan ang inyong sariling kalusugan. Tandaan, ang kidney ay hindi muling isisilang, ngunit kung susundin ang tamang paraan at oras, may iwasan ang sakit at mapapagaling ang humihinang kidney. Huwag magsisi pagkatapos magpa-dialysis ng 3 beses sa 1 linggo. Kung nakatulong ang video na ito, i-like at ibahagi sa pamilya at mga kaibigan. Ang isang click nyo ay maaaring magligtas ng buhay ng isang tao. Mag-subscribe at i-on ang notification bell upang hindi mapapalampas ang mga susunod na video tungkol sa kalusugan. At gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Anong pagbabago ang sisimulan ninyo bukas? Lemon water sa umaga, mas maraming beans, bawasan ang pritong pagkain, mag-iwan ng komento. Babasahin ko at sasagutin ang lahat. Ang inyong kwento ay maaaring magbigay ng pag-asa at pagbabago sa libo-libong tao. Simulan niyo bukas o sa susunod na pagkain na mahalin ang inyong kidney. Tandaan, ang pagpili ng pagkain ay ang sangang daan sa pagitan ng kalusugan at sakit, mahabang buhay at maikling buhay. Taos-puso akong umaasa para sa kalusugan, kaligayahan at mahabang buhay ng inyo at ng inyong pamilya.
Magkita-kita tayo sa susunod na video sa kanyang channel. Salamat!